inaabuso ng mga nasa pwesto tong bayan ng Pilapil. Dahil kaalyado nila ang mga sagrado. Pero pinili niya pa rin si Moises. Nang maliligo na sana si Grace ay nagulat siya. Nang pagbukas niya ng pintuan ay naliligo pala si Rafael, kaya nagulat silang dalawa na agad namang humingi ng sorry ang dalaga. Nasakto namang lumabas si Matias sa kabilang CR, kaya pinagsabihan niya si Grace na parang hindi halatang nakita na niya na pwede naman silang sabay maligo dahil nagpangkap silang mag-asawa, kayang alam ni Matias ay totoo ang lahat. Pagkaalis naman ni Matias ay nagsorry si Rafael dahil hindi niya alam na hindi pala nakasarado yung pintuan, kaya sinabihan siya ni Grace na babalik na lang siya at nakita niya yung sugat ni Rafael na namumula, na agad niyang tinanong kung okay lang siya, na agad namang pinasigurado ni Rafael na okay lang ito. Nang malaman naman ni Divine na buntis si Felicia ay agad siyang bumalik sa kwarto ng dalaga, pero nadatnan niya si Justin doon. Agad humingi ng sorry si Divine na agad namang sinabihan ni Justin si Felicia na palagpasin na niya yung nangyari, lalo't siya na rin ang nagsabi na aksidente ang lahat, na sigurado siyang hindi naman sinasadya ng mami niya. Kinuwento naman ni Moises kay Maxine na nagsimula ulit siyang mag-drawing, na dahil sa kanya ay nabuhay ulit yung pangarap niya na kapag naging architect na siya ay babalik siya sa Pilapil at bibilhin niya yung lupang yun na paboritong lugar ni Maxine at papalitan niya yung bahay kubo ng isang mansyon para sa dalaga. Agad namang biniro ni Maxine na walang bawian sa pangako niya sa araw na yan. Pinaalala pa ni Moises na nabanggit na niya sa kanya dati na ang pangarap lang niya noon ay para kila Mang Estong at ang ate niya Grace, pero nagbago ang lahat dahil kasama na si Maxine sa lahat ng mga plano niya. Nagulat naman silang dalawa nang biglang may narinig silang putok ng baril, kaya agad-agad silang tumayo na natakot ang mga ito. Pinatay ni Oscar ang isang kasamahan nila na pinagsabihan siya ng isang tauhan niya na bakit tinuluyan niya ito, na giniit naman ni Oscar na ilang beses na niya itong pinagbigyan, na kahit hindi ganun kalaki yung utang niya ay dapat binabayaran dahil yun ang utos ni Mayor sa kanila. Agad namang niyaya ni Maxine si Moises na umuwi na sila, na sinaad pa ng binata na sigurado siyang putok yun ng baril, na nagpalusot naman si Maxine na baka may nangangaso lang dahil madaming pakalat-kalat na baboy ramo doon. Sabay sinabihan niya ang binata na wag silang mag-alala dahil safe sila doon, sabay niyaya na niya ito. Saktong nakatawid na sila ng ilog nang biglang umagos na yung dugo ng lalaki na pinatay ni Oscar, kaya hindi na nila ito napansin pa. Nagbahay-bahay naman sila Mayor Lorenzo para magbigay ng relief sa Pilapil, pero hindi pumila si Matias. Nang saktong tumalikod na ito papalis ay nahagilap siya ni Mayor Lorenzo na nagpanggap lang siyang parang okay lang sa kanya, pero alam niya na simulat sa pool ay kontra si Matias sa kanya. Nanganganib ang buhay nila Rafael sa Pilapil, maging sila Moises at Maxine, dahil magkatulad sila Jaime at Mayor Lorenzo, naghahaman sa pera at kapangyarihan, kung saan kaalyado ni Lorenzo si Jaime. Hanggang kailan maproprotektahan ni Maxine sila Moises sa mga taong gustong pumatay sa kanila, at malalaman din nila na isang business ni Mayor Lorenzo ay ang pagbebenta ng droga, na alam din ito ni Matias, kaya kahit kailan ay ang gusto niya ay mapalitan ang lahat ng mga nasa posisyon sa kanilang mga lugar. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.